Okay, so salamat sa Lord sa kanyang kabutihan. Ito po yung series na ating pong pinag-aaralan. Nag-start tayo last week, The Life You've Always Wanted, which is about spiritual discipline for ordinary people. And part 2 na po tayo, which is about surprise by change. The goal of a spiritual life. Part 2. At dito natin makikita kung paano tayo ng Panginoon muli papaalalahanan kung ano yung tinatawag na spiritual life. Bakit may mga change si Lord na ginagawa sa buhay natin? Ang tanong, nasusurprise ba tayo pag may change? Di ba? Nagugulat ka lang, dati ko, di ba? Dati ganitong buhay ko, ngayon, binago ng Panginoon. Wow. Surprise. Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Huwag tayo pong, kumbaga po ay mawala doon sa mga surprise ng Panginoon. Kasi ako naniniwala na kapag po tayo patuloy nagtitiwala sa Lord, mayroon siyang gagawin sa buhay natin para ma-surprise tayo. Diba? Pag tuturuan tayo ng Panginoon to appreciate even small thing na ginagawa sa atin ng Panginoon, yung gratitude, yung attitude sa puso natin na lagi natin nasasabi, Lord, salamat, kahit po sa tingin ng iba, kaunti lang to, pero masaya ako dahil kumikilos ka sa buhay ko. Okay, so, at kung may title po na gusto ko na i-share sa ating pag-aaral ngayon, this is about true spirituality. So, nakita natin last week about true change. Mayroon pong tunay na pagbabago. At gusto kong linawin sa mga paalala ng Panginoon sa ating mapag-aaralan because we're talking about spiritual discipline, yung pamumuhay natin spiritual, mayroon pong true spirituality. Kung mayroong true, mayroon ding false. Mayroon ding maling pang-unawa sa tinatawag na spirituality. At gusto ko po na maging malinaw sa atin ito as believers of the Lord. Okay? So, this is the first question na gusto ko po na tandaan natin. Am I growing spiritually or simply getting information about spirituality? Okay, natanong ba natin sa sarili natin, pag pag-uusapan spirituality, nakikita ba natin yung paglago na spiritual? Anong ibig sabihin niyan sa atin? Or nagkakaroon lang tayo ng information about spirituality, anong impact niya sa buhay natin? So, tingnan po natin mabuti kung bakit mahalaga ang tinatawag na spiritual growth, which is ito po yung nagamit ko last week. Short review lang, no? Yung last slides, yung aking last advice last week po sa ating application, Keep Trusting God and Train Yourself for Spiritual Growth. Siguro kung naitanong nyo, ano ba yung sinasabi ni Pastor na spiritual growth? Paano ba ako lumalago dito? Sa araw-araw po nating pamumuhay bilang nananampalataya sa Lord, I believe part ng pagbabago na ginagawa sa atin ng Diyos, mayroon pong growth tayong nararanasan spiritually. At yan po ay napaganda dahil yan ang plano ng Panginoon sa atin, ang lumago tayo spiritually. So ano ba ang nais ng Panginoon na matutunan po natin dyan? Okay, this is our first verse. 1 John 4:17. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. So, lilinawin po natin itong statement ni John kasi napakaganda po itong chapter 4. Pag pag-uusapan, 1 John chapter 4, pag pag-uusapan is spiritual life, pag pag-uusapan yung relasyon natin sa Diyos, at ano yung nais ng Panginoon na maranasan natin as we grow in our relationship with Jesus. Itong sinabi ni John na, in this world, habang nasa mundo tayo, we are like Jesus. Siguro familiar kayo sa ating napag-aralan last week about the reminder of Paul that the desire of the Lord in our lives is to be conformed to the image of His Son. So, ang tayo po ay makapamuhay ayon dun sa paglikha sa atin ng Diyos, originally, na nagko-conform tayo doon kung ano yung image ng Panginoong Jesus. At nalinaw po natin yun last week. So, by the way, kung gusto nyo reviewin yung ating mga preaching, puntahan nyo lang po yung ating FB page, saka yung ating YouTube, lahat po ng preaching natin naroon. Okay, mahalaga po na makita natin at maging malinaw sa atin. Ano ito sasabi? In this world, we are like Jesus. If there's one thing na gusto ko po na tandaan nyo, at least for the whole week,
pagbulay-bulayan, let's meditate, let's ask the Lord and pray for it, is this. Knowing Jesus Christ wholeheartedly helps us grow spiritually. Gamit ko tong wholeheartedly kasi maraming nakakakilala sa Panginoong Jesus. Pero ang iba, their intention is to gain knowledge for debate, for argument. Siguro, familiar naman kayo kung nakakapanood kayo ng mga debate. Minsan nagsishare tayo ng gospel, merong ibang marunong or may alam kay Jesus, pero hindi po nila maranasan ng tawag na spiritual growth. Ano ba itong growth spiritually na ating pag-aaralan? Bakit po? Dahil ako po naniniwala, kung ang puso ng tao, kahit anong laki ng kaalaman ng tao sa Biblia or sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus, pag ang puso ng tao malayo kay Kristo, wala pong growth pag pag-uusapan ang spiritual life based on a biblical principle and truth. At ito yung bagay na gusto ng Panginoon na maranasan po natin. The life you've always wanted. Di ba napakasaya kung nakikita mo ang buhay mo na kahit puno ng problema, puno talaga no? Kahit grabe yung problema, pero meron kang joy. Di ba ang sarap isipin mo pa lang na magkakaproblema ka pa lang, pero may joy ka na, Lord, alam ko, dumating man ako ron, inihahanda mo ako. Iba yon. Kaysa dun sa, ano mangyayari sa akin? Ito na naman. So, takot na agad yung mararamdaman mo. Hindi pa nangyayari, takot ka na. What will happen sa buhay? Paano ka makakapag-move on na maayos? Kaya ko po ginamit, and I know na familiar naman tayo pag pag-uusapan yung ating puso, mahalaga yan sa Diyos. Kaya po, napakaganda na tayo po'y patuloy na mapaalalahanan ng salita ng Panginoon. Bakit po mahalaga to? Kasi po, may tinatawag na fake transformation. The danger of pseudo or fake transformation na pwede po natin sabihin, tawagin na boundary marker spiritually, or spirituality rather, which means false spirituality. So malinaw po sa buhay na to, maraming mga tao, of course, there are different definition of spirituality, pag-uusapan po. Sa ibang tao, sa kanilang spirituality is, hindi ka maingay, tahimik ka lang. Pag nasasalita ka ay talagang malumanay. Alam mo, ang buhay, dapat ganyan. Yeah, sa kanila, spirituality na yan. Yung parang hindi ka makabasag pinggan ang dating. Okay? Hindi ko sinasabing mali yun or masama yun, ha? Don't get me wrong. Pero pag pag-uusapan ay tinatawag na true spirituality, lilinawin ko po. Kung ang basihan ay pagiging tahimik, ay hindi po yan totoong spirituality. Kasi maraming tahimik na tao, pero ang buhay malayo kay Kristo. Okay? I hope nag-get nyo na yung point ko. Ang sabi ng iba, ang pagiging spirituality ay mapanalangin. Laman ng simbahan, busy sa church. Pero kapag siya ay nag-iisa na lang, iba ang laman ng kanyang panalangin. Mayroong panalangin na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kinakausap ang Diyos, pero hindi nalulugod ang Diyos. Pero mapanalanginin siya. Hindi ko rin sinasabi na masama ang manalangin. Maganda po yung mapanalangin. Pero ang tanong, nakikita ba ng Diyos yung spirituality habang tayo nananalangin? So, mahalaga po yon. So, maganda na tayo mapanalangin. Maganda po na tayo ay, kung tayo man ay hindi makabasag pinggan, kung yan yung personality mo, okay lang yan. So, kung yun namang iba na ay, pag nagsalita, basag lahat. Kung yung iba, hindi makabasag pinggan. Yun namang iba, pag nagsalita, bang, kung anong tamaan, ay talagang umiwas ka na. Dahil talagang may mangyayari. Parang ganon. So, ang tingin nila ay hindi yan spiritual. Kasi masyadong masakit magsalita. Di ba? O halimbawa, si John the Baptist, nung may lumalapit sa kanya, sinabi niya, you, vipers, you. Talagang dinirect ni John the Baptist, no? Na mga makasalanan kayo.
Di ba? So, papaano natin yan titingnan? Sa tinatawag po na spirituality. Meaning, iba-iba po yung ating pwedeng pananaw. Iba-iba ang pananaw ng tao in terms of spirituality. But of course, we respect kung ano man po ang definition ng kapwa nating tao, hindi ito dapat pagmumula ng debate or whatever. So kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon ay para sa atin, our personal understanding and application. Kung maipapahayag natin sa iba, praise the Lord. Paniwalaan tayo sa hindi, papurihan pa rin natin ang Panginoon. Pero hindi po ito para makipagtalo tayo sa kung anumang kaalaman mayroon tayo sa buhay. Okay? So, now, let's continue yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 23. Basahin ko muna po ito. Kausap ni Lord, mga Pharisees. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisees, please clear, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. So pag binasa natin po yung konteksto niyan, malinaw ang point ni Lord. Ang tinitingnan niya sa buhay ng tao ay ang puso. Sabi ng Panginoon, yung inyong panlabas, magandang tingnan. Sikat kayo sa tao kasi sila yung laging nakatayo sa temple kasi maganda ang damit, iginagalang, kagalang-galang. Pero ang nakita ng Panginoon sa kanila, hipokrito. Masakit po yan kung ikaw ay nabuhay nung panahon ng Panginoong Jesus at na-rebuke halimbawa or kagaya nito ng mga Pharisee. Baka hindi natin lubos na maintindihan ng Panginoon. Di ba? Unless tayo lalapit sa Lord, hihingi ng pangunawa, that's the time magbibigay siya sa atin ng pangunawa. Gusto ko lang na ilagay po sa normal na kondisyon. Hindi madaling tanggapin ang sinabi ni Lord doon sa mga Pharisees. Kaya galit sila sa Panginoon. Pero sinabi ni Lord yon dahil yun yung totoo. And second, na gusto ko makita natin, dahil sa bawat mananampalataya sa Panginoon, anything na nababasa po natin, may lesson sa buhay natin. Hindi ito basta lang nasulat as a history. Na isang Panginoon na turuan tayo paunawa sa atin. Kung titingnan natin itong salita na ito ng Lord, anong mayroon ako sa puso ko ngayon? Paano ako tinitingnan ng tao? Ako ba kilala nila na masayahin tao pag may mga party, ang saya-saya namin? Center of attraction lagi. Pero bakit pag nag-iisa na lang ako? Hindi na ako masaya. Alam kaya nila yon? So, di ba? Naintindihan kaya nila ako? Or di naman, yung point dito ni Lord na you hypocrites, may mga tao na, di ba, yung pakitang tao. Pero ang totoo nun, mayroon silang wrong motive sa buhay nila. That's how the Lord described bakit mahalaga yung spirituality po na pinag-aaralan natin. Kasi nga may tinatawag na fake transformation. May tinatawag na pakitang tao. May tinatawag po na laman ng simbahan, pero hindi niya nararanasan ang tinatawag na spiritual growth. I hope nasusundan niyo po ako. This is the reality. Ayoko po na tayo halimbawa ay lumalago sa kaalaman sa Bible halimbawa, pero hindi malinaw sa atin. Ano ba yung buhay na spiritual na pinag-aaralan namin? Di ba mahalaga po yun? Kasi tayo po bilang naniniwala sa Panginoon at mga maniniwala sa Panginoon, kagaya ng nasabi ko last week, binuhay ni Lord yung ating spirit. Kaya doon nakafocus ang Panginoon the new life. Dapat magkaroon talaga yan ng change. At kalakip niyan ang pamumuhay spiritual. Okay, so tuloy natin. Balikan natin yung ating text from 1 John 4. Nagsimula si John bago niya i-describe yung verse 17 about love. At kung paano niya sinabi na ang buhay natin sa mundo ay kagaya ni Kristo. Nagsimula siya sa statement na to. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit
that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. So historically, pag pinag-aralan po natin history, bakit nasabi ni John itong statement na to at kausap niya mga believers at sinabi niya, huwag kayong maniniwala sa lahat ng spirit. So of course, ang background po, panahon ng ating Panginoong Jesus at even sa mga buhay po ng mga apostles, aware sila sa tinatawag na the works of the devil sa buhay ng tao. So, ginamit ni John dito in the word spirit, pero ang tinutukoy niya po dyan ay yung ginagawa ng spirit sa buhay ng tao. Ibig sabihin, ina-address ni John yung pamumuhay ng tao. Hindi niya ina-address yung espiritong hindi nakikita. Ay kasi paano mo malalaman at maririnig kung ang hahanapin mo ay yung hindi mo naman nakikita? Di ba? Ang awareness na sinasabi dito ni John ay ang mga taong nagkakaroon ng manifestation kung ano yung klase ng espiritu na kanila pong sinusundan. Ibig sabihin, their lifestyle, their mindset. Familiar tayo last week sa tinatawag na mindset. Okay, na-share ko po last week. Kung ano ang nasa kaisipan ng tao, doon siya gumagawa ng desisyon at yun ang kanyang pwedeng maipamuhay. Kaya nga ang sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. So dito natin titingnan ngayon, nung nagpapaalala si John, ang term niya, test the spirits. Paano mo iti-test ang spirit? If we don't have the Spirit of God, we cannot do this. Ang point dyan, makikita po natin sa mga verses, kaya niya china-challenge yung mga believers, test the spirits, kasi alam ni John na pwedeng ma-identify kung sino ang hindi sa Diyos at sino ang sa Diyos. At nagbigay siya po dito nung panahon niya, ang identification na binigay niya, every spirit that acknowledges, sabi po niya ron, that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Sa verse 2, pag tiningnan po natin, verse 3 rather, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Take note po, first century nang sinulat yan. Pero malinaw na sa mga apostles, the term Antichrist. Pero ang ginamit dito ni John is the term Spirit of the Antichrist. Let me clarify, hindi pa po yan yung person na darating. Na hinihintay po ng mundo na to, yung Antichrist na siyang mangunguna sa mundo para kalabanin ang Kristo, ang Panginoong Hesus. At lahat ng gustong ipadama sa sanglibutan ay magagawa niya pag nag-reign na itong tao na to. At this point of time, ang tinutukoy po ni John is the spirit of the Antichrist. Ibig sabihin po, the practices. Ano yung practice na yon? They don't believe that Jesus has come in the flesh. Anong ibig sabihin ni John? Hindi sinabi ni John that Jesus came or has come as a human being. Iba pong statement yon. Which is the belief nung mga taong nakasama at hindi ko sabihin yung term na nakalaban. But those people who are accusing the doctrine about the salvation that a person can only be saved through Jesus Christ, through the crucifixion of Jesus. Because Jesus is the only Messiah sent by the Lord. Yung pong mga Antichrist na sinasabi rito ni John the Beloved, ang turo po nila ay iba. Si Kristo ay normal na tao lang. Hindi siya Diyos na naging tao. So therefore, siya ay anak ni Joseph. Pares kasing J. Siya ay anak ni Joseph at ni Mary. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay virgin birth through Mary. Wala silang ganong belief. So, ilan sa mga study, kaya ganon na lang yung
kumbaga po, eagerness ni John na ipaunawa sa mga kapatid. Dahil ang pamumuhay espiritual ay apektado ng mga wrong doctrine na naririnig po natin. Pansinin niyo po, by truth and principle, kung ang foundation po natin ay wala sa truth about Jesus, okay? Paano tayo makapamumuhay ng tama? Sino ang susundin natin? Of course, ang susundin natin ay yung tinatawag ng mga worldview, kung ano sinasabi ng matatalinong tao, kung na-convince ka sa isang pananaw ng tao, you will follow. Kasi convince ka eh. Yun ang gusto mong sundin. So bawat isa talaga, magkakaroon ng kanya-kanyang lifestyle. But very clear sa statement dito ni John, dapat kay Christ nakafocus. At para magkaroon ng tamang aplikasyon, yung pong spirituality, kaya ginamit niya test the spirit, kasi our spirit should communicate with the Lord for us to learn what kind of spirit yung pong nagmamanifest doon sa doctrine and teaching nung tao na yon. Dahil kung hindi yun sa Diyos, be aware, you should not follow that kind of teaching because it will affect your spirituality, your spiritual life. So, ganon ni John pinaunawa na ang taong hindi naniniwala sa sinabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak, ang point ni John ay galing sa spirit of the Antichrist. Ito yung tao na sinisira ang gospel ni Kristo. At alam naman natin, pag sira ang katotohanan patungkol sa buhay o sa Panginoong Hesus, sa buhay ng isang tao, anong expectation magkakaroon tayo pag si Kristo ay hindi nagahari sa buhay ng tao? So yung pinag-uusapan po dito ni John ay isa pong katotohanan kung ano ang tinatawag na wrong doctrine. At inilink niya to sa spirit of Antichrist. So kaya malinaw doon, sinabi naman ni John, na parating, yung sinabi niya na already in the world, that is the practice, the system. Panahon pa lang ni John, mayroon na talagang system ang Antichrist. At hanggang ngayon mga kapatid, can you imagine, halos 2,000 years ago na. Di ba? Almost. So, ang system tuloy-tuloy, at kung aaralan ang nangyayari sa mundo, yung awareness na nais ng Panginoon ay ipakita po sa atin. So, yung pong mind setting sa mundo ay grabe ang preparation na ginagawa ng parating na Antichrist. Kung may awareness po tayo sa nangyayari sa mundo, ibang klase ang nararanasan natin ngayon, it seems na ang tingin ng iba ay tunay na kapayapaan na to. Ito na yung, hindi pa ako magtuturo about last day, pero sinasabi ko lang na panahon pa ni John, mayroon ng awareness sa Antichrist at even po sa panahon natin ngayon. Let me continue yung reading. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world. And the world listen to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Again, dito nagbigay si John ng contrast about the spirit of truth and the spirit of falsehood. Kaya ako po nakita at dito malinaw yung pag-uusap and the konteksto na gustong ipaunawa ni John, ang pamumuhay espiritual ay dapat naaayon sa salita ng Panginoong Hesus. Naaayon kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus. At yun po yung tinatawag natin na spirit of truth, ayon po kay John. So, yung term ni John na they are from the world, of course, malinaw ito, that is the system. Kung ano yung system sa mundo na to, the viewpoint of the world. Ano yung nangyayari sa mundo na to, based sa konteksto ni John, against po yung viewpoint na yan sa doctrine about Jesus. Kaya pinag-iingat ni John, nung panahon pa lang nila John, kung ano yung impact ng doctrine ng Antichrist.
na hindi sila pwedeng mawala. Gustong ipaunawa ni John the Beloved, huwag kayong mawawala sa pananampalataya nyo kay Kristo na siya ang pinadala ng Ama na tagapagligtas nyo. Siya ay totoong Messiah. Hindi nyo dapat pakinggan itong sinasabi ng mga Antichrist na siya ay tao lang na bumaba, na siya ay anak lang ni Joseph and ni Mary. So, binibigyan po ni John ng emphasis yun. Kasi pag hindi ni John binigyan ng emphasis yun, sa mga susunod na talata, hindi nila maipamumuhay kung ano yung point ni John. Now, go back first to Galatians para ma-link natin yung point po na spirituality. Last week, di ba, binasa ko yung John chapter 5, verse 16 hanggang 24. Followed by this verse, ang sabi ni John, sabi si Paul na to, sa Galatians, if we live in the Spirit, let us walk also. Let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So very clear yung background nito. Sinabi ni Paul yung fruit of the Spirit na siyang nananahan po sa buhay ng mananampalataya. Pag tayo nagtiwala, very clear ito sa Panginoong Hesus, we have the Spirit and the fruit of the Holy Spirit is in us. Yun po yung kinakailangan mag-grow. Okay? Sabi nung iba, ako'y bata pa po sa pananampalataya, nabasa ko na yung fruit of the Holy Spirit. Pag ako'y naiinis, sabi ko, wala pa ako ng fruit na yon. Isa pa lang yung fruit ko. Pag hindi ako marunong, pagka nawala yung joy, di ba, nawala yung peace, wala pa akong fruit na yan. So, ang talagang literal kong pananaw, isa-isa siya. So, pag ako may kapayapaan na, doon pala ako magkakaroon ng joy. Yung iba, wala pa yon. Kung ako walang self-control, wala ako ng fruit na yan. So, parang ganun. Kasi ina-itemize ko siya as, di ba, different or love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Yung siyam na yon, iniisa-isa ko. Pero malinaw sa salita ng Panginoon, if we have the Holy Spirit, we have that fruit. Yung 9 na binanggit doon. Kaya dito, sinabi ni Paul, if we live in the Spirit, ito na yung proseso ng Panginoon na tayo ay mag-grow spiritually. If we live in the Spirit, let us walk also in the Spirit. Ito yung pamumuhay na natin. Kung ang Espiritu ay nananahan sa atin, balikan ko yung text ni John, test every spirit. Sa buhay po natin, may mga influence ang iba't ibang tao. Doctrines ng different religions. Manood ka lang sa YouTube, matutuwa ka na sa mga teachings. Ang tanong, yun ba ay yung katotohanan patungkol sa sinasabi ni Kristo sa kanyang mga salita? So if we are not aware that we have the Spirit of God, baka ang tendency, hindi natin magawang manalangin sa Diyos at humingi tayo ng wisdom. Lord, ano itong tinuturo na to? Ito ba ay naayon sa iyong mga salita? That's the time we need to pray and ask the Lord. Hindi po ito yung basta ka na lang naniniwala. Kaya sinabi niya dito ni Paul, if we live in the Spirit, so let us also walk. Ibig sabihin, this is already the lifestyle. Yung nakikita na sa atin. Kung ano na yung pinapaniwalaan mo. So mahalaga yung background ni John na dapat alam ng isang nananampalataya kung ano yung ginagawa ng evil spirit sa buhay ng tao. Kasi dapat mayroon tayong awareness that we have the Spirit of God. At walang gagawin ng spirit of the devil para sirain yung relasyon natin sa Panginoon. Nasusundan niyo po ba ako? So kaya si Lord ay nagpaalala through Paul. Pag inilink natin yan, ituloy natin yung chapter 6. Sabi niya, brethren, okay, from chapter 5 to chapter 6. If a man is overtaken in any trespass, nahuli sa akto, kasala talaga. You who are spiritual, from New King James Version, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. The law of Christ. Ano yung point ni Paul? Look at the flow of thought ni Paul.
matapos niyang i-share yung the fruit of the Holy Spirit and we should live and walk in the Spirit, dinirect ni Paul yung mga kapatid sa kondisyon ng mga taong nagkakasala. Mayroon ka bang, sabi, ang gusto, para praise ko to, yung gustong ipaunawa ni Paul, may kilala ka ba na nagkasala, napatunayan? Oo, may kilala ako. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa taong nagkasala? Nabalitaan mo pa, ay nako, active yan sa church. Yung kilala ko na yan. Pag nag-share yan, talagang dumadagundong yung ano. Pero ba't ganun nangyari? Diba? Yun yung pinapakita din ni Paul. Nagkamali talaga ang paalala ni Paul, you who are spiritual. In-address niya ngayon yung mga tao na ang term ni Paul is spiritual, pero in other verse, pag tininan po natin, who are living or walk in the Spirit, restore such one in a spirit of gentleness. Inilink naman niya yung attitude, paano niya i-restore yung nagkamali. Remember sa chapter 8 ng Romans last week ating napag-aralan, there is no more condemnation of those who are in Christ Jesus. I hope naalala niyo pa yun. Now, I believe awareness ito na gustong ilagay ni Paul sa kaisipan ng isang mananampalataya. Ang kausap niya po dyan ay mananampalataya na kinukonsider ni Paul na spiritual. Ang ibig sabihin ni Paul na spiritual, sumusunod ka doon sa leading ng Panginoon sa buhay mo. You prayed for it, humingi ka sa Lord ng gabay, yun yung term ni Paul na spiritual. Pero inilakip niya, isa sa fruit ng Holy Spirit is gentleness. Kinuha niya yon. Spirit of gentleness. Ang point ni Paul, mag-iingat ka kasi may tendency na yung old nature natin, pag nakita mo yung tao nagkasala, may inis ka. Ano ba naman yan? Kristiyano pa naman. Ano ba naman yan? Ang galing pa naman niya mag-recite ng Bible. Ano ba naman? Di ba, hindi po tayo exempted, mga kapatid, sa ganyang klase po ng kaisipan. If we grow, minsan matcha-challenge ka talaga. Ang makikita mo ay ang practice ng isang nagsasabing mananampalataya na mali. Now, if we have the Spirit of God, yun yung point dito ni Paul, what we need to do is to pray on that condition. Restore them, ibig sabihin, na iingat ka na i-restore siya, you don't condemn that person. Remember, ano yung kinondemn ni Lord ayon sa paalala ni Paul sa Romans chapter 8 na binasa natin? Jesus condemned sin, not the sinner. So, ang focus ngayon, gusto ni Paul na ipaunawa, ang isang taong spiritual, ang focus niya, kung gusto niyang tulungan ng tao sa paglago, ang target niya is the sin, not the sinner. Kinakailangan ang ma-overcome yung sin. Ngayon yung sinner dapat ma-restore. So in that case, aware ka na hindi mo siya ma-condemn. Aware ka na hindi ka makapagsalita ng hindi tama. Kasi ang tendency by our nature, sisihin mo ng sisihin yung tao. Sabihin mo ng sabihin kung ano yung mga pagkakamali. So instead na ma-restore, lalong lumalala. Yun yung dito ni Paul. Now, ang nangyayari ngayon, pati tayo natitempt. Sabi ni Paul, lest you also be tempted. Pati tayo nagkakamali. Hindi na tayo aware sa lumalabas sa bibig natin. Akala mo tama ka, kasi feeling spiritual eh. Feeling wala tayong pagkakamali. Ito nagkamali, kinakailangan ito, correct ko to, kinakailangan turuan ko to. Pero hindi ka aware sa emotion mo, may tendency magkamali din tayo. Now, spirit of gentleness, hindi na ibig sabihin malumanay ka lang magsalita. Alam mo, tatamaan ka sa akin. Gentle na yun sa'yo. Kasi ang bagal mo magsalita. So, hindi naman po yung literal, ganun yung point ni Paul. Kasi kahit anong bagal mo magsalita, kung ang motibo mo pa rin ay mali, nagfo-fall ka pa rin sa temptation. So, it doesn't matter. Kasi yung personality natin minsan ang bilis natin gumawa ng action, ang bilis natin magdesisyon, or ang bagal natin gumawa ng action. Ang mahalaga lang, yung bang gagawin mo ay ayon doon sa standard ng Panginoon para sa buhay mo.
I think yun yung point dito ni Apostle Paul. Pag sinabi po rito na spirituality, ang titingnan natin, ano yung pangunguna ng Diyos sa buhay natin. Go back to 1 John. Balikan ko po uli. Kaya sinabi ni John, "Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." If we will continue, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So, sinuportahan ni John yung statement niya sa verse 1 and verse 2 kung papaano at kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus para manatili ang isang pananampalataya ng tao of who Jesus is. Pero inilakip niya ito, the characteristic or identity ni God. Kasi dadalhin niya sa pamumuhay. Yung kausap niya rito, anong pamumuhay meron tayo dapat? Kaya natin ko kanina sa Galatians, kasi pag binasa niyo yung chapter 6, it's the same purpose na sinabi ni Paul sa Galatians chapter 6, kung paano mamumuhay ang isang mananampalataya towards the believers or sa kapwa-tao. Kaya sinabi po rito ni John, na sinabi niya na kumbaga po, the Son of God, only the Son of God, sabi, God sent His Son or the Son of God into the world that we might live through Him. At yung po yung point ni John dito ay yung pagmamahal. Huwag po nating alisin yung idea. Dito na ni John inintroduce yung pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Kung paano niya binigay ang kanyang bugtong. Go back to the background. Yung idea po, mindset ng isang Jewish. Pag pinag-usapan po nila yung pagmamahal ng Diyos, ang binabalikan nila dyan ay yung sinabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Na ang sabi ni Moses doon, "Hear, O Israel, the Lord our God is one." And then dinugsong ni Moses yung law galing sa Panginoon, yung batas. You should love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and spirit. So, at you should love your neighbor as yourself. Ganon nila tinitingnan yung pagmamahal na pagkakilala nila sa Diyos. Mahalin ang Diyos ng buong kalakasan, puso, everything. Hindi ito yung klase ng, I love you. Guys, love you. I'm here. Kasi ngayon, yung term na love, parang wala na, ordinary word na lang. Di ba? Ngayon, ang dating sa atin nung love, mahal mo ba ako, best? Ay, oo naman. Ano ka ba? Hindi na pinag-uusapan yan. Parang yung idea ng love is common na lang. So, ibalik natin doon sa original meaning na gustong ipaunawa ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord na, love the Lord your God with all your heart, ang hinahanap doon ni Lord ay yung kabuuan ng ating pagkatao. And love your neighbor as yourself, ang tinitingnan ng Panginoon, totoo ba? Yung expression mo ng love sa kapwa-tao. Doon sila dinadala ni John sa idea na yon. This is how, sabi ron, this is how we know that we live in Him and He in us. He has given us His Spirit. In-assure ni John yung mga kausap niya. Kagaya ng assurance na binigay ni Paul, we have the Spirit of God in us. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. So very clear yung mga katotohanan dito na sinabi ni John. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. So, ika nga, paikutin man natin, pagbalik-balik tarin mo itong point na to ni John, babagsak ka pa rin sa isang katotohanan na ang Diyos ay nagmahal sa atin, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak.
Kasi gusto niya tayo magkaroon ng kaligtasan. At yung pagliligtas na yon, kalaki po nun ay yung pumumuhay espiritual. Hindi natapos ang Diyos na iligtas lang tayo. He is teaching us, even at this point of time, to grow spiritually. And the basis of our spiritual growth should be our love for God and our love for others. So, mahalaga po ang katotohanan na to. Kaya sinabi ko, growing spiritually helps us love God and others more gladly. Pag totoo ang paglagong spiritual, even the way we pray and express yung love natin sa Lord is really from our heart. Nag-grow po tayo spiritually. At yung manifestation, kagaya ng mga po sabi ko, ang paglagong spiritual, nagmamanifest po yan sa buhay ng isang mananampalataya. Yung pagmamahal natin sa Diyos at yung pagmamahal natin sa bawat isa, nagmamanifest po yan. Pag sinabi natin sa isang kapatid natin na, I love you, sister, I love you, bro, that love comes from the Lord. Ibig sabihin, kung nagkamali ka man, I will not judge you. I will pray for you and help you to restore your relationship with the Lord. I will not condemn you. Sabi ni Paul, mag-ingat ka kasi baka ikaw matempted. Baka yung condemnation na yon, yung pananalita natin minsan, ano ba yan? Tagal-tagal na sa Lord eh. Ano pang style? Ay ako, lagi ako umaatid ng discipleship. Pag sinabi ni pastor, attend ako. Masunurin, ano? Pag sinabi ni yung teacher ko na memory verse ako. Wala naman pong mali ron. Hindi ko sinasabi na wag ganon na tingnan natin yung ginagawa natin. Pero the motive behind, i-correct natin. Baka iba na yung nade-develop. Baka feeling, thou art holy na tayo compare sa iba. Ay mahirap po. Kanina, una kong binasa yung style ng mga Pharisee na in-address ng Panginoon. Medyo masakit, di ba? You hypocrites. Nililinis yung panlabas, pero yung loob nyo, marumi pa rin. Alam nyo, pag titingnan po natin sa buhay Kristiyano, mahalaga na makita natin to sa buhay natin. Dapat kung ano yung development na ginagawa ni Lord sa loob, yun yung nagmamanifest. Hindi pwede na ang nagmamanifest nakikita ng tao is ganito, pero deep inside, iba. Only God knows, mga kapatid. Kaya tayo bilang mananampalataya, we cannot judge. We cannot judge a person. Halimbawa, nagkakamali siya. Probably, that's the time na siya ay, kumbaga po naroon sa pagkakataon, struggle, kailangan niya someone na uunawa sa kanya, tutulong sa kanya, para siya ay makawala sa ganong klase ng practice. So kung ang kapwa Kristiyano, i-condemn niya ang isang tao kahit, halimbawa, sabihin mo na hindi Kristiyano. Dapat hindi kailanman lumabas sa isang Kristiyano yung condemnation na feeling natin, tayo lang yung mabuti, sila yung masama. Lahat po tayo galing doon. Ang tinuturo ng Panginoon dito ay ang pagmamahal. Ang tunay na lumalakad, spiritually, nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Nagmamanifest yung pagmamahal ng Panginoon. Nung ipadala niya ang kanyang bugtong na anak, hindi naman sinabi ni Lord na magbago muna kayo bago ko ipadala ang anak ko. Hindi. Nakita ni Lord makasalanan tayo, kaya niya pinadala ang kanyang bugtong na anak. This is how love is made complete among us. So that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Ang pinapaunawa ni John, haharap tayo lahat sa Diyos. Dapat dito pa lang sa lupa, malinaw na sa atin, confident tayo na pagharap natin sa Panginoon, we followed whatever His plan in our life. Dito pa lang po. Hindi dyan pinag-uusapan yung judgment day. Dito po yan, pamuhay sa mundo, ang pinag-uusapan yan. Dapat nakikita si Kristo. At yan ay magmamanifest through our spiritual
life or practices. So yung pong mga paalala ng Panginoon kung anong dapat ginagawa. Kaya sabi ko, knowing Jesus Christ wholeheartedly helps us grow spiritually. Magmamanifest po talaga yung buhay spiritual natin na ang basihan po natin ay ang Panginoong Hesus kapag ka ang puso natin ay tama. Kaya masasabi ko po, true spirituality is living a life pattern after the life of Jesus Christ. Kaya mahalaga na makilala natin lubos ang Panginoon. At mula sa puso, yung pagkakilala po na gusto natin mangyari. Every time, kaya nga lagi kong encouragement, every time we hear the gospel, the word, talk to God and ask Him, Lord, what is it to me? Bakit ko ito naririnig? Ano ang gusto mong mensahe sa akin? Doon tayo ni Lord kinakausap. Doon natin makikilala kung sino ang Panginoon. Iba kasi yung nakikinig ka, tapos naisip mo asawa mo. Dapat yung asawa ko, born again O dapat yung kapitbahay ko makakilala. Wala namang mali. Karoon tayo ng burden for them. Pero huwag mo muna silang tingnan. Ang tingnan mo muna, sarili mo sa Lord. Lord, parang ang sakit. Sapul ako, Panginoon. Siguro ito si pastor tumanggap ng message at sinabi kung ano ang buhay ko. Kaya yung sinasabi nitong preacher, nito ni pastor, lahat tama sa akin Wala naman po kami tinatanggap na anumang mensahe mula sa ibang tao. Every time we hear the gospel, kaya nasabi ko, dapat pattern after the life of Jesus. Ano ba yung buhay ng Panginoong Hesus? Makikita po natin yan sa kanyang mga salita. Kaya sinabi niya ron, we are like Jesus. Dito pa lang sa mundo, ang puso po natin, unang-una, dapat nakafocus na kay Kristo. Isang karakteristik na makikita natin sa Panginoon, yung pagmamahal niya at yung kababaang loob niya, paano siya nananalangin, paano niya ino-honor ang Ama. Maganda po na makita natin yon. Hindi po tayo perfect, pero sabi ko kanina, iba kapag ka ang pundasyon mo ay na kay Kristo. Kahit anong mangyari, hindi ka mawawala. Dahil kahit anong kasalanan, pagkukulang natin, tatanggapin ka pa rin ni Kristo Pero ang pundasyon mo nasa tao, pag nagkamali ka, minsan iiwanan ka ng tao. Sisisihin ka ng tao. Sasakit ang puso mo. Nag-aaway kayo. Ano mangyayari sa relasyon? Di ba? So kaya dahil dito tayo binabalik ng Panginoon, He should be the foundation of our life because true spirituality is living a life pattern after the life of Christ or Jesus Christ. Ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin? Kaya yung tanong ko kanina, am I growing spiritually? Or simply getting information about spirituality? So isang illustration po yung gusto kong ipakita sa inyo. So nakikita niyo ba to? Identical, dalawang klase po ng basketball ball yan. So, the question is, am I growing spiritually? Gusto kong tingnan natin kung anong illustration mayroon to. Pansinin niyo po kung anong mangyayari kapag yung ball may na-notice ba tayo? Diba? So, isa pa. Isa may hawak ng ball. Diba? Napansin niyo ba? Di pa yan. Ito yung nagpapakilala po sa atin kung ano, pagtitingnan natin, ang kagandahan kapag ang Espiritu ng Diyos naghahari sa puso natin. Malinaw yung bola. Pareha silang bola, pero yung isa, kulang sa hangin. Kaya hindi nagbabounce ng maayos. Ang normal talaga dapat sa bola, tama lang yung hangin. May standard pressure siya para mag-function siya na maayos. Yung mga basketball player, alam nila yon. Alam nyo ba na ang Greek word ng air is pneuma? At ang pneuma is the same na ginamit sa spirit. Kaya it is a very good illustration sa atin, yung air, no? Which is, incidentally, hindi naman siguro, gano'n na, yung bola na kailangan talaga ng air. Pero maganda lang itong illustration sa buhay natin. Kailangan po natin ng Espiritu ng Diyos na maghari sa puso natin.
Malinaw na sa salita ng Panginoon, we have the Holy Spirit. Iba po yung we have the Holy Spirit. Iba rin yung let the Holy Spirit rule your life. Magkaiba yon. Kaya nga ang point ni Paul, if we live in the Spirit, we should also walk in the Spirit. Dalawang bagay na mahalaga na ma-realize natin. If I have the Spirit of the Lord, I should walk according to His will. At doon ko nakita itong illustration na to. Pag tayo po, pinahintulutan ng Diyos na may mangyari sa buhay natin, problema, everything, even blessings, magkakaroon tayo ng normal way of spirituality. Kagaya ng bola na nagbabounce ng tama, nagagamit ng tama, yun ang dapat na buhay ng isang Kristiyano. Hindi yung pagkadumaan ng pagsubok na stagnant. Hindi na siya nagbabounce kasi walang air. I believe if we follow the Holy Spirit in our lives, ang buhay po magiging normal. I believe. So kahit anong problema, hindi nawawala ang problema, pero ang Diyos ang tutulong sa atin. Para ang spirituality, ang klase ng pamumuhay na pattern sa Panginoong Hesus ay maipamuhay po natin. Magmahal, although mahirap, magpatawad, although mahirap, umunawa, although mahirap, diba? Pero kung yun ang kalooban ng Panginoon, ang mahalaga, si Lord pa rin ang nasusunod natin. That's why this is my last advice. Live Christ fully and change continually. Kumusta po tayo? Kumusta ang ating buhay? Maraming bagay na gustong patunayan sa atin ng Panginoon. Ang encouragement ko lang po, hayaan natin ng Espiritu ng Diyos manguna sa atin. Acknowledge the Holy Spirit in your life. Nasa buhay mo siya, if you believe in Jesus, you already have the Holy Spirit. Ang gagawin lang natin ay acknowledge siya, Lord, you can call Him, address Him as your Lord. Because the Holy Spirit is God. He is our Lord. So Lord, help me. Lord, strengthen me. Or you can address Him and call the Holy Spirit. Holy Spirit, strengthen me. Nauunawaan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Patuloy lang po tayo magpasakop sa Kanya. Amen?